Paano mo malalaman na ikaw ay makakapasok sa langit? Kapatid, napakahalaga po na malaman mo at meron kang kasiguraduhan na ikaw nga ay makakapasok sa langit. Kasi ang katotohanan, kapag tinanong mo yung sarili mo, ako'y ligtas nga ba? Ako'y makakapasok nga ba sa langit? Tapos wala kang kasiguraduhan. Ang katotohanan niyan, baka hindi ka pangaligtas. Kaya kapatid, kailangan mo nang isigurado, make it sure na ikaw ay makakapasok sa langit. Kaya sa video na ito ay share ko sa inyo kung paano ka nga ba makakapasok sa langit according sa salita ng Diyos at hindi po sa akin. Jesus is the only way. John chapter 14 verse 16. The truth and the life. No one goes to the Father except through Him. Except believing na namatay siya para sa'yo. Except believing that He is the Son of God. Except believing that you need someone to save you. Except believing that He paid it all. Lahat ng iyong kasalanan. Kahit ikaw pa ay mamamatay tao, prostitute, magnanakaw, sinungaling, anumang klase ng kasamaan o kasalanan, maliit man o malaki, it doesn't matter unto the Lord. Because His love is bigger and greater than your sins. Well, in fact, it says in the 1 Peter chapter 4 verse 8, sabi dito, love covers multitude of sin. It means He loves you and He is willing to cover all our sin. Lahat. Wala pong malaking kasalanan para sa Kanya para hindi Niya mapatawad. Wala po. May mga tao na kung saan nag-evangelize ako. This is my personal testimony. May isang matanda na talagang mula magkabata nalulung na sa bisyo, sa alak, sa sugal, sa lahat. And then nung kinausap ko siya, is that feeling niya hindi na siya kayang patawarin ng Diyos kasi sobrang addict na yan. Kapag hindi siya inom ng alak ay talagang manginginig yung kanyang mga katawan, yung kanyang mga kamay. And feeling niya hindi na siya katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero sabi ko, alam mo kapatid, alam mo uncle, ang pagmamahal ng Panginoon ay sobrang laki. At kahit ano pang kasalanan ang iyong nagawa against sa Kanya as sa ibang tao, He is willing to forgive you. Though, harapin mo ang mga consequences dito sa mundong ibabaw. Pero, if you receive His love, you receive His gift of salvation, then you can enter the kingdom of God. It says also in the book of Ephesians, I believe chapter 2 verse 8 to 10, it says, we are saved through grace. It says, we are saved through grace by faith and not by our works, so that no one can boast. Walang magmayabang. You cannot enter the kingdom of heaven dahil sa may mabait ka, dahil sa magandang works mo, magandang ginawa mo. No. Because every one of us is guilty of hell, is guilty of sin. Every one of us ay ang patutunguhan dapat ay sa impyerno. Unless you believe and unless you receive the gift of God, which is salvation, and by the grace of our Lord Jesus Christ, you cannot enter the kingdom of heaven. That is why you need Jesus in your life. You cannot save yourself. You can't. At kung iniisip mo na sobrang makasalanan ka, ito ang sabi sa Luke chapter 7 verse 47. Who that is forgiven much, love much. It means kapag sobra makasalanan ka, ang dami mo nang ginawa sa tingin mo, sobrang makasalanan mo, tapos pinatawad ka ng Panginoon, ibig sabihin, mas mamahalin mo siya ng sobra-sobra kaysa yung mga tao na lumaki sa simbahan, religious na mga tao. They cannot understand the love of God. And ang pagmamahal nila sa Panginoon ay maliit lang kasi maliit lang yung kasalanan na kanilang ginawa. Pero the Bible says, read if you want it, that kapag makasalanan ka, sobrang laki ng kasalanan mo tapos pinatawad ka ng Panginoon, it means mas mamahalin mo din siya ng sobrang laki. Kaya mga kapatid, kung hindi ka pa sigurado na ikaw ay makakapasok sa langit, allow me to pray for you. And hindi ko po sinasabi kapag ni-recite nyo itong prayer na ito is mapupuntahan na kayo sa langit. Unless there's a divine conviction sa iyong puso. Sabi sa John chapter 16 verse 7 or verse 6, I believe, i-check nyo na lang, that the Holy Spirit will convict the world from sin. It means ikaw, kahit nabubuhay ka pa, at ganun din ako dati, nabuhay sa mundo. Pero sa puso ko may nagko-convict na sabi, kailangan mo ang Panginoon. Kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. That is why, my friend, kapatid, this is your time. Hindi po aksidente na panood mo itong video na to. Lalong-lalo nang hindi aksidente na hanggang dito ka sa last part ay napanood mo ito. Anyone na nakarating sa part na ito, please comment down below, I am saved.
through grace by faith. Please comment down below para alam ko. Okay? Kapatid, this is the time na papasukin mo ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso. This is the time na i-receive mo sa buhay mo ang lahat ng ginawa at ang regalo ng Panginoong Diyos sa iyo, ang salvation, ang pagkaligtas. He wants you to go to heaven, not hell. So please allow me to pray for you, and kapag sa puso mo, gusto mo at kailangan mong Panginoon, pray with me. Okay? Lord Jesus, I thank you for this person. I thank you that you open up his or her heart, Lord, to receive you. I thank you, Lord, that you already forgiven him or her from her sins or before they ask you. And I thank you for the gift of salvation that they receive right now. Father, fill them with your love, joy, and peace. In Jesus' name, amen. And if you believe that you are saved, then comment down below, I am saved. So God bless. Please share this video. Shalom.